Sa ating Police in Action, ating pong nakapanaya mga napakahusay na Chief of Police ng San Luis, bayan ng San Luis, lalawigan ng Aurora. Wala pong iba mga kaibigan kundi si Police Major Desiree S. Bulwag, Chief of Police ng San Luis Municipal Police Station, Aurora. Police in Action. Police in Action. Inyong programa, Caramel and Ka Henry. Yes, madam. So, ako po si Police Major Desiree S. Bulwag, ang Chief of Police ng San Luis Police Station. Okay ma'am, kumusta naman ang San Luis Municipal Police Station? Ang San Luis Police Station ay isa po sa tahimik po na lugar dito sa lalawigan ng Aurora. Meron po kaming 18 barangay na kung saan po ay 5 po doon ay coastal barangay na mararating po siya via boat. So, part lang barangay po namin siya. So, last day po is katatapos lang namin ng aming week-long 66 founding anniversary ng bayan ng San Luis na kung saan ay 6 na araw po na punong-puno po ng mga activities ang sinagawa dito po sa bayan ng San Luis na kung saan po ang inyong kapulisan dito sa San Luis Police Station ay naka-full alert po kami that time kasi lahat po na activity ay aming syempre nag-security po kami. So, at nagpapasalamat po kami sa kooperasyon ng lahat, lalong-lalo na po ng komunidad kasi wala po tayong nangyaring anumang krimen during sa week-long activity ng aming pesta. Okay, ilang araw ma'am ang naging activities at preparasyon doon sa 60 founding anniversary ng San Luis? Actually, nag-umpisa po siya ng August 20 to 25 ang activity. So, 6 na araw po ang selebrasyon ng bayan ng San Luis. At kahapon nga po yung last day. So, medyo balik na po kami sa normal police operational po namin, day-to-day work. So, yun po. Okay, saan naman na-assign ng mga pulis natin sa LGU ma'am? Lahat po ng activity is may police po tayo naka-assign. Ang dito po sa bayan ng San Luis, kami po ngayon ay nasa 58 ang kapulisan po dito sa bayan ng San Luis. Ano po? Na kung saan po ay majority is taga rito po sila sa bayan ng San Luis. Wow. Kaya kumbaga po napakadali lang po ng pakikisama sa komunidad kasi nga po taga dito po sila. Ilan lang po kami na hindi po taga dito. Pero ako naman po ay taga-bayan lang po ng Baliang. Kapit-bahay lang po ng bayan ng San Luis. So, ang aming pong LGU sa pangunguna po ng aming minamahal na mayor, Honorable Ariel De Jesus, ay napaka-supportive po sa amin sa kapulisan. Wala naman po kami inilapit sa kanya na hinindihan naman po niya. So, ayun po. Kaya, in return, sinaskulan din po naman namin ng tapat na serbisyo sa LGU at po sa komunidad. Okay, ilang barangay naman ang pinamamahalaan ng ating kapulisan na ma'am dito sa San Luis? Bali po, sabi ko nga po kanina, ang bayan ng San Luis ay may 18 barangay. Okay. Na kung saan po ay may 4 na coastal barangay, which is yung isa po doon ay may sitio pa siya. Then yung isa po, yung barangay Dibot, kaya naman na po siyang abutin ng byland. Kaya nga lang po itong mga barangay po na ito ay wala po talagang signal along the way pagpapunta po. So, nagkakaroon naman po kami ng regular visit po dito, lalong-lalo na po pag nagsasagawa ang ating LGU ng serbisyo caravan na kung saan ang PNP ay kasama po kaming nagbibigay ng serbisyo po doon para maabot po natin yung mga kababayan na natin na nasa malayong lugar at may parating po sa kanila yung mga basic services na ino-offer po ng ating pamahalaan.
Okay, ma'am. Ano naman, ma'am, ang pinagkakaabalahan ngayon at natatanging programa ng San Luis Municipal Police Station? Actually, that before po kasi yung talagang programa ng ating Chief PNP, kaya lang na-relieve na po siya, di ba? Yung ating 5 minutes response, yung pa rin, in-implement pa rin po namin. Ang amin pong deployment is 24/7. Ang amin pong mga patroller is 24/7 nasa labas. Shifting schedule naman po sila, 8 hours po ang duty. So, yun po, at ang aming pong hotline is bukas po at binibigay po namin sa community para pag kailangan po nila ng aming assistance ay agad po kami makaka-responde sa kanila. Even po yung mga barangay, sabi ko nga po, ang peace and order po kasi is not the sole responsibility of the police or the law enforcer. Sabi ko nga po, it is a collaborated effort ng PNP or the law enforcer, ng government which is the LGU or the barangay, at yung pong community. Sila po yung malaki talaga po, yung ambag dapat kasi hindi po kaya namin panatilihin lang na kami lang ang peace and order sa isang bayan. Kasi kung ikukumpara mo po sa police to population ratio, 1:900 pa po kami. So, paano mo po babantayan ang 900 katao ng isang kapulisan lang? Kaya nagpapasalamat po kami sa barangay, which is katuwang po namin sa pagpapanatili ng peace and order. Tsaka po yung ating mga force multiplier at ating po mga barangay tanod. So, nagpapasalamat po kami. Kasi sabi ko nga po, pag nagbabarangay ako sa isang barangay, pag yung barangay nyo ay hindi namin problema, tahimik kayo, nabawasan na po yung aming isipin. So, yun po ang laging ko sinasabi sa kanila na yun sa barangay. Ang medyo challenge lang po talaga sa amin ngayon, sir, is medyo mataas po ang aming reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property. Kasi nga po, kagaya po ng ibang bayan, napakahaba din po ng aming highway. May bundok po kami. Diyan po sa going to Aurora, Bungabong, Nueva Ecija Road, which is mahaba rin po siyang bundok. Then, may mga national highway po kami. But, pinapigting po namin yan dahil po ang bayan ng San Luis ay isa sa may traffic ordinance na pinapatupad. So, regularly po, during checkpoint operation and Oplancita, is nagtitiket po talaga kami. Sabi ko nga is, mag-no mercy muna tayo kasi para sa safety din po ng motorista, lalong-lalo na po ng mga kabataan. Just recently, parang kahapon lang po, isa Baler, may aksidente, which is dalawang nakamatay na kasakay sa motorcycle is dead on the spot. So, yun po talaga namin, ang challenge sa amin. Kaya sa mga eskwelahan, ay nakikipag-collaborate po kami, lalo-lalo sa PTA, na sana yung mga anak nila na minor de edad, huwag pagmanehoin ng motorcycle. Okay, siguro sa mga susunod na balik namin, ma'am, ay ihingi namin yung mga record ng inyong mga fires, accident, huli sa droga, sa illegal logging, whatever. Ma'am, kumusta naman ang illegal logging sa San Luis? Meron ba? So far po is continuous monitoring naman po kami. Pero so far wala pa po kami na-apprehend eh. Pero regularly, sabi ko nga lalo na sa Coastal Barangay, is no monitoring naman po ang ating mga intel operatives. When come po naman sa illegal drugs, may huli po kami just recently lang, parang 2 weeks ago sa illegal drugs. Although ang bayan po ng San Luis is considered as drug-cleared bayan, drug-cleared municipality, pero hindi po kasi ibig sabihin na nawala na pong presence ng illegal drugs. Lalong-lalo na po ang Aurora is napakalapit sa Nueva Ecija. Yung transshipment po is madali lang po.
Okay, mainam din siguro ma'am na sa mga susunod nating pag-uusap, alam kung maikli oras nyo dahil busy kayo ngayon, ay inaagaw ko lang yung inyong atensyon. Sa mga susunod nating pag-uusap ay pag-usapan natin sino ba itong mga nahuli na ito. Alam naman natin na ang San Luis Aurora ay walang nahuling tiga Aurora, kundi talagang mga dayo ang mga nahuli dito pagdating sa droga. Kung ano ang masasabi nyo sa mga bagay na ito, ma'am? Yun naman po ay sabi ko nga po, dito naman po sa Aurora is halos wala naman po talaga mga high value target. Ano po, mga street level target lang naman po talaga sila. Kaya nga lang po syempre, alarming pa din po kasi tumataas na naman po yung mga, kasi ang mura. Kapag po mura ang supply, ibig sabihin, madami ang demand, di ba? So, madali. Dati nga po yung nahuli namin, ang trabaho lang niya is taga-hakot ng Coco Lambert. Ang sabi ko, magkano kinikita mo sa isang araw? 500 to 700. O tapos, ibibili pa niya ng drugs. So, yun po ang, so, yun naman pong LGU is, meron naman po tayong mga programa when it comes sa illegal drugs, pati po yun sa mga aftercare program ng LGU, na yung mga nakatapos po ng rehabilitation, so kailangan natin siyang i-reintegrate sa community. So which is yun naman po ay collaborative effort din po ng all concerned agencies para maibalik natin siya sa community at makapamuhay po ulit ng normal na hindi na niya balikan yung issue niya. Okay ma'am, alam kong maikli ang oras natin pero siguro sa susunod marami tayong pag-uusapan, marami tayong ipaparating at sa ating mga kababayan na nakaabang sa San Luis Aurora. Ma'am, baka meron akong hindi na itanong na mahalagang malaman naman ang ating mga kababayan ay nasa iyong pagkakataon ngayon. So sabi ko nga po, lagi ko po sinasabi, ito po ay pang-apat na police station ko na dito sa lalawigan na Aurora. Lagi ko lang po sinasabi, tulungan niyo po ang inyong kapulisan kasi nga po ang peace and order ay hindi lang po aming responsibilidad. Ito po ay responsibilidad nating lahat bilang mamamayan sa ating komunidad na kinabibilangan. So ang inyo naman pong kapulisan, kapag kailangan niyo po ng tulong ay hindi naman po kami magdadalawang isip na kayo po ay pagsilbihan. At kung kayo po ay lalapit sa aming ahensya, na ang inyo pong inilalapit ay hindi po kami ang makatutugon sa inyong pangangailangan, ay rest assured po na idadala po namin kayo sa tamang ahensya para yung pong inyong inilapit na pangangailangan ay ating pong matugunan. Yan lang po at maraming pong salamat. Yan po mga kaibigan, ang mahusay at pinagpipitagan nating Chief of Police ng bayan ng San Luis, lalawigan ng Aurora, Police Major Desiree S. Bulwag. Muli, maraming salamat po sa inyong ginawang walang sawang pagsubaybay sa ngalan po ng bumubuo ng Pinoy Rapido Intermedia Philippines, sa ngalan ng ating kasamang Teleradyo Patrol number 11, Henry Mendoza, at sa lahat pa ng ating mga reporter sa anumang panig ng bansa, maging sa ibang bansa na nakakarating ang Pinoy Rapido Intermedia Philippines. Muli, ito po ang inyong kaibigan kasangga sa lahat ng oras, sa lahat ng mabuting bagay, Romel Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Radyo Diaryo. Makinig muli sa ganito ring oras at himpilan. Dito naman sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines at Prima 108 FM. Yung tagapagbalita, Romel Roque. Ito ang Pinoy Rapido Intermedia Philippines Online TV Broadcasting, a social media network live TV production, modern technology broadcast media, simultaneously on